May sinasabi ba ang banal na kasulatan patungkol sa pagsama ng mundo? Pagkakaroon ng maraming karahasan, pag-aaway-away ng mga bansa, pag-aaway-away ng mga leaders, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Dito na lamang sa bansang Pilipinas ay mapapansin natin na napakagulo ngayon ng politika. Marami ang nag-aaway, nagkakaroon na ng sakitan, karahasan at maging barilan sa mismong opisina ng Senado. Ano ba ang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan patungkol sa mga bagay na nangyayari ngayon? Ito bang mga bagay na ito ay nagkataon lamang o merong malinaw na detalye mula sa propesiya na ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari? Bilang mga mananampalataya, tayo ay hindi dapat mabigla sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo. Sapagkat matagal nang sinabi ng Biblia na habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, lalala ng lalala ang kalagayan dito sa mundo. Hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa moralidad, kapayapaan, at ugali ng mga tao. Ang mga kaguluhang ito ay paalala sa atin na ang salita ng Diyos ay totoo at ang pagbabalik ni Kristo ay nalalapit na. Sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 hanggang 5, binabanggit sa atin na meron ng hula ang banal na kasulatan patungkol sa paglala ng kasamaan ng mga tao dito sa mundo. Sabi nga, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mga palalo at marami pang iba. Sa ating kapanahunan ngayon, makikita natin yung mga bagay na ito na inihula ng Biblia na talagang nagaganap na. Andiyan yung selfishness, greed, pride, disrespect, violence, hypocrisy at pagkawala ng tunay na kabanalan. Mapapansin natin na maraming mga tao ngayon ang sakim na. Iniisip na lamang yung kanilang mga sarili, matataas yung pride at yung walang respeto sa kanilang kapwa, walang respeto maging sa kanilang magulang, walang respeto naging sa mga nakatatanda. At makikita natin yung violence na talagang laganap na, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang isang simpleng social problem, ito'y kaugnay din sa isang spiritual sign ng huling kapanahunan. Halimbawa na lamang nung panahon ni Noe, makikita natin na sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 39, at kung paano ang mga araw ni Noe. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ba yung kalagayan ng mga tao nung panahon ni Noe? Kung titingnan natin sa Genesis chapter 6 verse 5, ang bawat haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama palagi. Kung papansinin natin, ang isipan ng mga tao ay napakasamang tunay. May mga bagay na immoralidad na nagiging natural na lang sa ating kapanahunan ngayon. May mga bagay na parang normal na lang na dapat ay ginagawa at dapat ay accept ng mga tao. Alam niyo po, minsan may mga bagay tayong natotolerate at akala natin ay okay lang, pero ang totoo niyan, yung mga bagay na hindi tama ay nagiging normal na lang sa mata ng mga tao sapagkat wala nang nagtatama nito. Kaya nga kung mapapansin natin yung katangian ng mga tao noong panahon ni Noe, makikita natin yung malawak na laganap ng kasamaan, widespread wickedness, merong violence, corruption, people ignoring God, people living normally without spiritual preparation. Yun yung mga bagay na makikita nating nagaganap na nung panahon nila Noe. Ganito rin yung mga bagay na nangyayari sa ating kapanahunan. Sa Matthew chapter 24 verse 6 hanggang 7, ang ating Panginoong Hesus nga mismo ang nagsabi na magkakaroon ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya yung ating nararanasan ngayon sa bansang Pilipinas, hindi lamang siya unique na karanasan dito, kundi ito'y isang karanasan na nararanasan din maging sa ibang mga bansa. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. So kasama rito yung wars, conflict, political instability, division among nations. So yung mga bagay na ito ay sinabi ng pauna ng ating Panginoon at kapag ating nakita nga, palatandaan na si Jesus malapit nang dumating. Hindi sinabi ni Jesus na ito agad ang wakas, pero itong mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. Ang lumalalang kasamaan, kaguluhan at moral decline ng mundo ay nagpapaalala na totoo ang sinasabi ng Biblia
tungkol sa huling panahon. Ngunit sa gitna ng dilim, may pag-asa tayo kay Kristo. Hindi natin alam ang eksaktong araw ng kanyang pagbabalik, ngunit malinaw na sa mga signs na natutupad sa ating kapanahunan. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung malapit na ba siyang dumating. Ang katanungan, handa ka ba sa kanyang pagbabalik?